Matapos magpaalam ng binatang si Benji Ganay sa kanyang ina na pupunta sa bisperas ng kasal ng kanyang pinsan ay hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay. Sa tulong ng isa sa mga sospek ay inamin nito na pinatay nila ang binata. Ngunit ang mas nakakagulat ay kinain pa nila ito at ang isa sa mga sospek ay maari umanong inihalo sa handaan ng kasal ang karne ng biktima. Ating balikan ang cannibalism case na nangyari sa Barangay Aramaywan, Nara, Palawan noong taong 2004. Ang Palawan ay tinuguri ang The Last Frontier dahil sa nakakamangha nitong natural na yaman tulad ng puting buhangin, malinaw na tubig, limestone cliffs at mayaman na marine life. Isa din itong popular na destinasyon sa turismo at adventure tulad ng El Nido, Coron at UNESCO World Heritage Site na Puerto Princesa Subterranean River National Park. Tahanan din ito ng iba't ibang katutubong grupo tulad ng Palawan, Tagbanwa at Batak na mayaman sa lokal na tradisyon. Subalit sa likod na taglay nitong yaman at ganda ay dito din naganap ang isang cannibalism case na umabot pa ang balita sa ibang bansa. Ang ating kwento ay naganap noong July 16, 2004 ng gabi. Nagpaalam si Benji sa kanyang ina na pupunta sa bispiras ng kasal ng kanyang pinsang babae. Kasama ang pinsang si Junie Buyot na naglalakad sa di kalayuan ay maririnig nila ang malakas na tugtog galing sa naturang selebrasyon. Pagdating sa lugar ay merong kainan, sayawan at inuman. Nandoon din ang kanilang mga kamag-anak at mga taong malapit lamang sa lugar. Matapos maghapunan ay nag-umpisa na silang uminom ng alak. Habang lumalalim ang gabi ay napapasarap din ang kanilang inuman. Kalaunan ay nakisali na din ang dalawa sa iba pang mga sumasayaw. Dahil sa sobrang kalasingan, naging malikot si Benji at sa di sinasadyang nadapa ito at napaakbay sa pinsang babaeng ikakasal. Dahil dito, pinagsabihan sa ni Junie na magdahan-dahan lamang. Samantala, nakita ni Eladio Baule na ama ng babae ang mga nangyari. Galit na galit si Eladio at inaakala na binabastos ang kanyang anak. Walang kaalam-alam si Benji na may masama na palang pinaplano si Eladio sa kanya. Alas 2 na madaling araw nang matapos ang inuman at sayawan, ang ibang bisita ay nag-umpisa nang magsiuwian. Niyaya ni Eladio si Junie para bumili ng dagdag na alak. Sumama naman ito at paglabas ay nag-aantay na sa loob ng tricycle ang anak ni Eladio na si Gerald, pamangkin na si Sabtuari Piki at si Benji. Habang tumatakbo ang tricycle ay nagtaka si Junie na parang iba ang tinatahak nilang daan. Doon na sila dinala ni Eladio sa isang masukal na lugar. Mas lalo pa itong nagulat nang sapilitang pinababa ng mag-amang Eladio at Gerald si Benji. Pagbaba ay doon na pinagtulungang tinadyakan ng mag-ama si Benji hanggang ito ay matumba sa bakod na may barbed wire. Dahil sa sobrang kalasingan ay walang kalaban-laban si Benji sa dalawa. Hindi pa nakontento si Gerald at hinawakan nito ang binata at sinaksak sa tagiliran ng 2 beses. Dahil sa lalim ng paggabaon ng kutsilyo ay tinamaan ang kanyang puso na siyang sanhi ng agarang pagkamatay nito. Matapos patayin ang binata ay sinakay nila ulit ito sa tricycle at pinatakbo. Nang mapadaan sila sa isang kubo ay huminto sila at bumaba si Eladio upang makahingi ng gas. Matapos makahingi ng gas sa 2 kabataang lalaki ay umalis na naman ang mga ito. Pagdating sa isang masukal na lugar ay huminto sila at pinagtulungan nilang ibinaba ang bangkay ng biktima at hinila. Nang makahanap ng pwesto ay sinimulan na nilang tabunan ng dahon ng saging ang bangkay, binuhusan ng gas at pagkatapos ay sinilaban. Habang unti-unting tinutupok ng apoy ang bangkay ay amoy na amoy nila ang nasusunog na karne. Dahil sa sobrang kalasingan, inumpisahan na nilang kainin ang biktima. Inuna nilang tinanggal ang dila at tenga. Sunod ay tinapyas ni Gerald ang parte ng braso at ibinigay kay Junie. Subalit tinanggan siya nito kung kaya't biglang nagalit si Gerald at binalaan si Junie na kapag hindi siya kakain ay isusunod siyang papatayin. Sa takot ay walang nagawa si Junie kundi kainin ang ibinibigay sa kanya. Halos maubos ng mga sospek ang laman ng biktima. Sunod ay pinagtulungan na naman nilang binuhat ang bangkay at dinala malapit sa creek. Pagdating doon ay muli na namang tinakpan ng dahon ni Eladio ang bangkay at sinilaban. At bago umalis gamit ang kutsilyo ay muli na naman siyang kumuha ng mga laman ng biktima. Ang mga tinanggal na laman ay isinilid nito sa plastic at dinala papauwi sa kanilang bahay. Magbubukang liwayway na nang umuwi ang mga sospek at bago umalis ay nagbabala si Eladio na walang may magsusumbong kundi sila ang isusunod nito.
Umaga ng July 17 ay naganap ang kasal ng anak na babae ni Eladio. Marami ang mga dumalo sa naturang selebrasyon, mga kapamilya ng ikinasal at mga tao malapit sa lugar. Masaya naman na uminom at kumain ng mga bisita na mga nilutong karne ng kambing at baka. Ang ilan ay umuwi na may dala pang pagkain galing sa handaan. Subalit walang kaalam-alam ang mga bisita na ang dinalang supot ng plastik na may laman ng karne ng biktima ay maaring hinalo ni Eladio sa mga niluto sa handaan. Matapos ang naturang selebrasyon ay nagtaka ang ina ni Benji na hindi pa nakauwi ang kanyang anak. Ilang araw ang nakalipas, nag-umpisa ng mag-alala ang kanyang pamilya. Hinanap nila ito kung saan-saan at ang sagot ng ilang nakakita sa binata ay huli nila itong nakita sa bisperas ng kasal ng kanyang pinsan. Sunod ay inireport nila ito sa kapulisan at dahil ilang araw nang nawawala ang binata ay diniklara itong missing person. Makalipas ang isang linggo ay hindi na makatulog ng maayos si Juni dahil binabagabag na ito ng kanyang konsensya. July 24 ay pumunta ito sa Palawan Police at nagsumbong tungkol sa totoong nangyari kay Benji. Idinitalyo nitong kwento ang ginawa nila sa binata at kung saan matatagpuan ang bangkay. Dali-dali naman na bumuo ng team ang mga kapulisan upang kumpirmahin ang mga kwento ni Juni. Pagdating sa creek ay doon na tumambad sa kanila ang mga natirang buto ng biktima. Dahil dito, agad na iniresto ng mga kapulisan si Eladio Baule, anak nitong si Gerald at pamangkin na si Sabtuary Piki. Labis ang pagdadalamhati ng ina ng biktima at mga kaanak nito. Hindi nila lubos maisip na ito ang sasapitin ni Benji sa kamay ng kanyang mga kadugo. Nang mabalitaan ng mga tao na dumalo sa selebrasyon ang pagka-aresto ng mga sospek, hindi makapaniwala ang mga ito na maaring hinaluan ng karne ng tao ang kanilang kinain. Ang iba naman ay itinanggi na sila ay nakakain. Nang isa-isahing tanungin ang mga sospek ay mariing itinanggi ng mga ito na may kinalaman sila sa krimen. Dagdag pa ay hindi nila kayang gawin umano ito sa kanilang kadugo. Ayon naman sa mga kamag-anak ni Benji ay kumbinsido sila na ang pamilya ni Eladio ang may kagagawan sa naturang krimen. 5 gabi umano nilang namataan ang pamilya ni Eladio na umaligid sa kanilang bahay na may takip ang mga muka at may dala na mahahabang baril na nakabalot sa tela. Maaring pakay umano ng mga ito ang mga buto ng biktima upang kunin ang ebidensya. Dahil sa mga testimonya ni Juni at mga nakalap na ebidensya, dagdag pa ang 2 kabataan na nagbigay ng gas sa mga sospek ay ginawang mga witness. Ang 4 na mga sospek ay sinampahan ng kasong murder. Naitala na may mga sinuunang tao ay kinakain nila ang kanilang kapwa-tao dahil sa gutom. Ilan dito ay ginagawang ritual pagkatapos manalo sa laban, simbolo ng pagiging mas makapangyarihan. Ang iba naman ay naniniwala na may kapangyarihan itong makapagpagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Ngunit sa makabagong panahon ay mahigpit itong ipinagbabawal sa mga mata ng tao at sa mga mata ng Diyos, sapagkat sinasabi sa banal na aklat na ang tao ay nilikha kawangis ng Diyos. Mahigpit ang kanyang babala na kung sino man ang gumagawa ng karumal-dumal na gawaing ito ay tiyak na ihiwalay sa kanya.